Alam niyo po ba na yung Diyos natin kumikilos kahit sa mundo ng politika? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Annie Atienza, Flaviano Urera, and Susan Pendre. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions. Now, tutuloy po natin yung pag-uusap po natin, mga devotions po natin patungkol sa mga kings. So, ngayon po, nandito po tayo sa Kings of Israel. Una po kay Jeroboam, tapos yung kanyang anak po na si Nadab. Ito po si Nadab. So, ngayon po, pupunta po tayo kay Baasha. Ito na po si Baasha, no? Ano po ba yung relationship ni Baasha kila Nadab tsaka kila Jeroboam? Now, tingnan po natin mabuti, tas analyze natin. Dito po sa devotion natin na 'to, makikita natin na yung Diyos kumikilos siya sa mundo ng politika. Isipin niyo pa lang dito 'no, Kings and Chronicles. Na active si Lord. At, maging sa panahon natin ngayon, sa lahat ng mga nangyayari sa politika sa buong mundo, active na active si Lord. At, malalaman natin bakit siya active, anong ginagawa niya at anong purpose niya. Every time na magkakaroon ng rise and fall of leaders, transition of leadership, change of administrations, ano yung ginagawa ni Lord at ano yung purpose niya, ano yung ina-accomplish ng Panginoon. So, ngayon po, magmumula po sa 1 Kings chapter 15 yung ating pag-aaralan po. Kahapon po pinag-usapan natin si Nadab na anak ni Jeroboam. He reigned over Israel 2 years, no? Tapos gumawa lang siya ng masama, ginaya niya lang yung tatay niya, tapos later on, yung sumunod sa kanya si Baasha. Sabi po rito, Baasha, the son of Ahijah of the house of Issachar, conspired against him. So, si Baasha po yung sumunod na naging hari, no? Ginawa niya, pinatay niya si Nadab. And Baasha struck him down at Gibeton, which belonged to the Philistines, for Nadab and all Israel were laying siege to Gibeton. So Baasha killed him in the 3rd year of Asa, king of Judah, and reigned in his place. Sabi po dito sa verse 29, pansinin niyo po mabuti yung pattern kasi may pattern dito eh. And as soon as he was king, he killed all the house of Jeroboam. He left to the house of Jeroboam not one that breathed until he had destroyed it, according to the word of the Lord. Kasi may prophecy po against Jeroboam and his household na uubusin yung kanyang lahi. At ito nga po yung naging katuparan, si Baasha, yung naging katuparan nito. According to the word of the Lord that he spoke by his servant Ahijah the Shilonite. It was for the sins of Jeroboam that he sinned and that he made Israel to sin, and because of the anger to which he provoked the Lord, the God of Israel. Sabihin, meron talagang interaction si Lord sa mundo ng politika. Dito pa lang sa Kings and Chronicles, panahon ni Moses, panahon ni Pharaoh, active na active si Lord. Hanggang sa kasalukuyan po, active na active si Lord. And God is accomplishing something. Madidiscover po natin yan, lalo na sa dive deeper natin. So ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Number 1 po, God is sovereign over kings and world leaders. Ang Diyos po ang makapangyarihan sa lahat. He is in control. Kahit po ng mga world leaders, kahit na po ng pinakamalalaking mga bansa sa buong mundo, yung pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, US, China, Russia, Germany, UK, France, yung Diyos po actively involved. And He is sovereign, He is in control. So that's number 1 po, no? God is sovereign over kings and world leaders. Kung maalala niyo po, no, kung familiar po kayo, yung pinakamalalaking imperyo ng unang panahon. Halimbawa po, Egypt, Assyria, Babylon, Persia, Greece, Rome. Mga malalaking imperyo po yan.
Pero pag binasa niyo po sa Biblia, yung mga kings and generals, para lang mga pawn sa kamay ng Diyos. Ginagawa lang nila yung kanilang, yung duty nila as kings and generals. Pero with the permission of God or with the direction of God. Hindi sila makakakilos ng higit pa sa pinayagan ng Panginoon o pinahintulutan ng Panginoon. So God is sovereign over kings and world leaders. Kaya maging dito po kay Baasha, kay Jeroboam, kay Nadab, God is in control. God is behind politics and God is accomplishing His purpose. Now, pangalawa po, God uses evil people to punish evil people. Yung Diyos po, ginagamit niya yung masamang tao para parusahan yung masamang tao. Halimbawa po, eto si Jeroboam. Si Jeroboam po, masamang tao po ito. Masamang hari po ito. At sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Ahijah na Jeroboam, paparusahan ka ng Panginoon. Yun nga po yung nangyari. Nung pinalitan po siya ni Nadab, yung kanyang anak, ni-raise ng Panginoon si Baasha para ubusin yung lahi, yung buong household ni Jeroboam. Ibig sabihin, si Baasha, bagamat masama siyang tao, masama siyang hari, ginamit pa rin siya ng Diyos para i-accomplish yung justice or hustisya o pagpaparusa o paghatol ng Diyos laban kay Jeroboam and his household. So tandaan po nating mabuti mga kapatid, God uses evil people to punish evil people. Kaya minsan mayroong mga world powers na sobrang sama. Pero isipin nyo, God is still in control and He's using those world powers kahit masama sila para parusahan yung ibang world powers or world leaders at hatulan ng Diyos. Again, ginagamit ng Diyos kahit na masasama para hatulan ng masama, kapwa masama. At sa dive deeper po natin, mas pag-usapan natin yan ng mas malalim pa kasi may pattern po ito sa Bible, kagaya po ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Baasha. Now, number 3 po, God has installed Jesus on Zion as the irreplaceable King. Nakikita niyo po ito, mga kapatid? Napakadami pong istorya nito na yung mga naunang king, papalitan ng mga susunod na mga kings, i-murderin nila yung mga naunang kings, yung mga pamilya nung unang dynasty, no? Tapos magkakaroon na naman ng panibagong dynasty. Paulit-ulit po yan. Uubusin nila yung salinlahi ng isang king para wala nang papalit sa kanya, tapos panibagong dynasty. Parang sa mga Roman emperors lang po yan eh. Kahit sa mga world powers nung unang panahon. Like Babylon, Persia, Assyria, and Rome. Yung, for example, yung sa Rome, yung pinakamakapangyarihang dynasty, yung Caesar. Pamilya ni Caesar. Dynasty ni Caesar. Pinalitan niya ng panibagong dynasty and then another dynasty, then another dynasty. Pag merong bagong pamilya na papasok, papatayin yung unang pamilya, no? Ganun po nung unang panahon. Pero tandaan po natin, kahit sa Pilipinas, may mga dynasty. Kahit anong mangyari mga kapatid, meron lang isang irreplaceable. Hindi pwedeng palitan ng kahit sino. At yun po ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa Psalm chapter 2, God installed His Messiah on Zion. And He is our irreplaceable King. So isipin niyo po, God is in control. Lahat ng mga world leaders pinapalitan, no? Pero meron tayong isang hindi mapapalit, hindi kayang palitan ng kahit sino. At yung Diyos na yon, Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoon Jesucristo at ngayon naghahari, yung buong mundo, yung world powers, kinokontrol niya yun para yung future natin ay maging maganda at maayos. Alam niyo po, sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi ni Yahweh kay Jesus Christ sa Psalm 110 verse 1, maupo ka sa kanan ko, no, sa kanan trono ng Diyos, hanggang sa lahat ng mga world powers, yung buong nations, all your enemies will become a footstool
maging tungtungan ng paa mo. Ibig sabihin, every time may mga transitions, every time na may mga pagbabago dito sa mundo, ako ang tanong ko, Lord, paano mo na-accomplish yung mission mo na mapasa ilalim lahat ng mga bansa sa paanan ni Kristo? Mamaya patalakayin po natin yan sa dive deeper ng mas malalim pa. Now, dumako po tayo sa ating application. Number 1 po, trust that God is actively executing His justice. Kailangan nating magtiwala na si Lord, hindi siya absent sa usaping politika. Dito sa Pilipinas, parang hirap na hirap tayo, parang walang kapag-apag-asa. Pero tandaan natin, ang binabasa natin, Kings and Chronicles sa Bible, very political. Pero makikita natin na yung Diyos actively involved, kumikilos. Kaya po dito sa Pilipinas, kahit anong mga dynasty nakikita natin dyan, kahit anong problema dito sa politika, dito sa bansa natin, sa gobyerno natin, God is actively involved and is fixing the broken system. Tingnan niyo po kung gaano nakatindi yung na-accomplish ng Panginoon. Kung ikukumpara niyo tayo doon sa dating tayo before the Spaniards came. At nung mga panahon ng mga Espanyol, actually sa panahon ng mga Espanyol, mas na-develop tayo, no? Kahit na napaka-brutal nila at ginawan tayo ng kasamaan. And later on, another power came. Yung mga Americans, no? Hindi rin naman sila ganong perfectly naging mabuti sa atin. Ang dami rin kasamaan ng ginawa sa atin. Pero na-develop tayo. And after the Americans, naiwan tayo. Hindi rin perfect yung mga leaders natin. Pero na-develop tayo. Because God is actively involved. And even right now, ang dami nating nakikitang pangit. Pero tandaan natin, God is actively involved to make our country a better place. Pangalawa po, trust that God is in control, judging world leaders. Lahat ng mga korap hindi makakalusot sa Diyos. Makikita niyo po sa Kings and Chronicles, lahat ng mga korap hindi nakalusot sa hustisya ng Diyos. Kaya yung mga korap dito sa Pilipinas, matakot na sila kasi walang nakakalusot at nakakatakas sa hustisya ng Diyos kahit pumunta pa sila ng ibang mga bansa at magpakasarap doon, hahabulin at hahabulin sila ng hustisya ng Diyos. Pangatlo po, trust that world leaders will perish, but Jesus remains enthroned forever. Pagtiwalaan natin na yung mga world leaders, didisiplinahin sila ng Diyos, they will perish. Pero ang ating Panginoon Jesucristo, He will remain as our King, the King of Kings and Lord of Lords forever. Kaya siya lang yung may kakayahan na mag-ayos ng mundong ito. Siya lang yung may kakayahan ayusin itong broken world. Again, Jesus is our Redeemer. He is our healer. He is our restorer. And He is in the business of fixing this broken world. Trust that world leaders will perish. Kahit gaano pa kasama yung world mga leaders natin dito sa mundo, they will all perish. Kahit gaano pa sila kakorap, kahit ano pang klaseng dinastiya yung kanilang simulan at kahit gaano pa katagal silang mamayagpag, they will all perish. But Jesus remains enthroned forever. And He is in control. He is fixing this broken world. Para po sa ating discussion, why does it give us peace? Bakit nagkakaroon tayo ng kapayapaan? To see that God is actively working behind politics and world powers. Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin, how is Baasha a pattern of God's judgment? Yung istorya po ni Baasha, bagamat siya masama, no? Ginamit siya ng Diyos para parusahan yung ibang masama. And how is that God's pattern of judgment? Pag-usapan po natin yan sa ating dive deeper. Tayo po yung manalangin. Sovereign Lord, You rule over all kings and nations, and nothing escapes Your authority. Teach us to trust that You are actively executing justice, even when the world seems chaotic and unjust. Strengthen our hearts to rest in Your control.
knowing that you are the one who raises and removes leaders according to your perfect will. Guard us from fear and anxiety when we see the rise and fall of earthly leaders and powers. Fix our eyes on Jesus, our eternal King, who reigns forever. Help us live with confidence, humility, and hope, trusting that your kingdom will never fail. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share these devotions to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.